Kabilang ang Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act, BARM elections at travel tax abolition sa priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at target na maisabatas bago ang Hunyo ayon sa Malacanang. Si Creslin Catarong sa report. Isinagawa nitong umaga ng Martes, Pebrero 10, ang 3rd Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting of the 20th Congress sa Malacanang Palace kung saan binigyang prioridad ng pamahalaan ang priority legislations na makatutulong umano na maiangat ang pamumuhay ng mga Pilipino. Sa nasabing pulong, inaprubahan ng Pangulo ang 21 panukalang batas na itinakda bilang prioridad ng LEDAC na target may sa batas bago ang Hunyo. Ito ang inanunsyo ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro sa Palace briefing nitong Martes. Layunin anya ng mga panukala na pag-aanin ang pasanin ng mamamayan at palakasin ang transparency, proteksyon at pananagutan sa pamahalaan. Kabilang sa mga pangunahing prioridad ang mga panukalang laban sa fake news at digital disinformation. Gayon din ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections. Binigyang diin din ni Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagsusulong ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act, pati ang Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, lalo na ang pagpasa agad sa Anti-Political Dynasty Law. Inuna rin ng Pangulo na kamustahin ang update hinggil sa Anti-Political Dynasty dahil ito ang nais ng Pangulo at ng taong bayan na maisabatas sa lalong madaling panahon. Batay sa napag-usapan pa sa naturang pulong, nagsasagawa na ang Senado ng public consultation kaugnay nito kung saan sinimula nila sa Pasig City. Nakatakda rin silang magsagawa ng konsultasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa House of Representatives, binigyan diin naman ni House Speaker Faustino Body D. the third na magsasagawa rin ang House ng public consultation sa buong bansa. Ipinahayag din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapagaan sa gastusin ng mga turista at ng mga nagbibiyahe. Partikular na kanyang tinukoy ang panukalang travel tax abolition na kabilang sa priority bill ng administrasyon na layon umanong matulungang maiangat ang turismo ng bansa. Batid din ng Pangulo na ang mga nagbabiyahe ng ating mga kababayan ay hindi lang para mamasyal, kundi ang iba ay para sa trabaho at ang iba naman ay para sa emergency cases din. Sa kabuuan, natuwa at kontento naman ang Pangulo sa mga priority bills na inaasahang maipapasa bago mag-Hunyo ngayong taon. Kumpiyansa ang punong ehekutibo na maisasalin ang mga panukalang ito sa mga batas na magkakaroon ng malinaw at positibong epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Creslin Catarong, SMNI News.